Kumusta mga paps? Another day, another vlog tayo. For today's video, magpapalit tayo ng original Nissin caliper. Galing tayo sa 8.1 caliper. Tara, samahan niyo ako mga paps. Okay, prepare natin yung Nissin caliper natin. Nilagyan ko po pala siya ng bronze washer. Tapos yung kasama ng switch quick release natin na adapter na black. Paalala mga paps, yung higpit nga pala ng adapter ng switch quick release natin is huwag masyadong mahigpit dahil alloy lang naman siya. Tapos lagyan natin ng lagyan natin ng plastic para hindi siya magasgas. Yun yung kung nahigpitan niya na ng tamang higpit na talagang hindi na siya tatagas, ilagay na natin yung adapter ng switch quick release natin. Yan yung quick release natin. Red po pala yung binili natin dahil para bumagay siya sa smash natin na red. Yung higpit nga pala mga paps ng switch quick release, yung tamang higpit lang. Huwag niyong masyadong higpitan at maglilik talaga yan. Alloy lang naman kasi yan mga paps. Lagyan ulit natin ng protection yung quick release natin para hindi siya magasgas. Ang size nga po palang yan mga paps is 14. Kung nakuha niya ng mga paps yung tamang higpit ng switch nyo, yan, tama na yan. At para hindi siya mag-leak, ang issue talaga ng mga paps ng switch quick release natin, yung pag nahigpitan natin ng sobra yung switch, maglilik talaga yan. Kaya tamang higpit lang mga paps. Yung mga paps, pinapakita ko nga pala yung serial number ng Nissin natin. Yan, tapos may tatak na siya dyan na Nissin. Tapos okay na to mga paps. Tara, kabit na natin to sa smash natin. 3 hours later. Yun, prepare na natin yung pagdadaanan ng hose. Yung hose nga mga paps ng switch natin, yun pinadaan ko sa ilalim ng tapalodo ng smash. Yan mga paps, yung Nissin natin, pang wave, galing siya sa wave 125 2-pot Nissin. Yung gamit natin na outer tube is pang wave din, kaya subo talaga siya dyan, para talaga siya dyan. So higpitan natin yung bracket natin. Yan, gamit natin is number 12. Yun. Gamit po natin dyan mga paps na bolts is GR5 Salaya head. Yung paghihigpit nga pala paps ng bracket ng Nissin natin yun, tamang higpit lang din. Hindi naman siya kakalas dahil dalawa naman yung bolts natin. Yung quick release nga pala paps, yung paglalagay lang yan, didiinan nyo lang ng bahagya, tapos ipapasok niya siya dyan sa butas niya. Yan, kumuha ko ng basahan para hindi dumulas yung kamay ko. Yan.
pang nahirapan ng konti. Yan. Goods naman yung hose niya, medyo baluktot lang, pero naayos ko naman yan. Goods naman yung fittings mga paps. Nakikita nyo naman yung paka-fit, malinis lang, hindi masyado siyang, wala siyang gaanong kaarte-arte. Yan, sinecure din ulit natin yung dalawang bolts para iwas hulog. Yun mga paps, check yung brake natin, goods naman, functional naman siya, yung brake natin talaga malakas. Kita nyo naman, dikit na dikit. Yun, malakas talaga mga paps. Dusty. Look up your shoes. It's so dirty na. Look. Look it back. Dusty. Faster. So yun mga paps, ipapakita ko pala sa inyo mga paps yung naging problema natin sa 8.1 natin. Diyan nga pala paps yung tinuturo ko, dyan yung nag-leak ng brake fluid natin, dyan sa dalawang bilog na yan. Kaya pumalit tayo ng Nissin caliper. Kaya mga paps, advice ko sa inyo kung kapabili kayo ng 8.1, bilhin nyo yung premium copy para tumagal yung buhay niya. Yung 8.1 na to, nabili ko lang to sa shop ng tropa namin, medyo mura lang, kaya medyo madali lang yung buhay. So yun na nga mga paps, successful naman yung kinabit natin. Sana supportahan nyo ang aking vlog, sana mag-subscribe kayo, hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Salamat mga paps, ingat!